So, welcome natin si Limel. Limel ba, di ba? Limel. Si Buko at si Dorothy. Mga taga... Si Emilia. Mga taga Philippine Science. Okay. So, first and foremost, bago tayo mag-start, maya yung praise and worship. Kung saan ka sakali lang, sinong accidentally nakadala ng paper clip sa inyo? Paper clip? Meron bang accidentally nakadala ng paper clip? Nakalimutan ko magpadala. Isang sakali lang. Baka merong nagsingit ng hindi oras. Okay na yan. Nag-start na ba yan? Okay, sige. Wala. Sige. Okay. Sisimulan ko sa ganito tawag dito. Iuhuli ko yung praise and worship for specific reason. Okay? Tawag dito. Ano ba line-up? Open the eyes of my heart. Desert song, like sing, Okay. Okay, let's pray. Everyone, let's pray. God, we thank you, Lord, for this time. Salamat for everything. We pray that you come and so Lord, thank you for this moment, Pastor, as we study your word. Have fun. Lord, just be the one to our needs. Thank you, Lord. We pray your Holy Spirit upon this place. Thank you, Jesus. Okay. I'll start with this. Alam niyo bang ika-2 months na natin ngayon? Yes! Woo! Happy months and At alam niyo rin bang ito na yung huling Sabado? yes! Mali pala yung term ko. Alam niyo bang ako ba yung term ko? Hindi huling Sabado. Last Saturday service. Ito lang sa Yes, Sunday. Masaya siyempre yung dalawa dyan. Okay. Okay. For the sake ng si Shine, gusto pumunta si Shine, ate Shine yung kasama niya dito. Gusto niya pumunta, unfortunately, hindi pa nalalaglag yung lahat ng trust cover. Gusto niya pumunta, sabi niya. Si Kuya Raf nyo, yung teacher, gustong humabol, pero hindi pa tapos yung PTA meeting hanggang ngayon. Okay, so naniniwala niya kay teacher siya. Okay. Nakakahabol doon, ano? Oras pa lang. Si Kuya Raf may PTA. wow! Okay. Nakakapunta yun, habol yun din. Si Kevin, may shooting. So... Ay, ako din pala siya. Ikaw rin may shooting ka. Okay. Sino pa ba? Si Joel, unfortunately, wala. Pero kasi kung merong isang malaking contributor para sa moment na to, si Joel sana. So, Yes! so sisimulan ko yung about dun sa sinabi ni Joel. Okay? Sa yung tatlong bago natin, sakay na lang kayo. Okay na lang kayo. Okay. Ano sabi ni Joel? Okay. Ngayon mo nakati ka na ng Bible study. Okay. Sabi niya, chinat niya ako kasi hindi ko siya pinapakailaman sa Sino na ba nakarinig yung story ni Joel? Isa yung pala nakwento sa kanya. Okay, interesting pa.
sabi niya, kasi may church na siya, di ba? Tapos, ang tanong niya sa akin, Kuya, nakita niya yung picture sa Prayer Mountain. Sabi niya, Kuya Mike, willing ako magpa-under sa isa sa mga leaders. So, sino ba yung leaders na yun? Ayan, nakikita niya sila sa likuran. Ayan sila. Pillars. Wala lang ng isa. Pillars na. Sila yung nakula sa Prayer Mountain. Kung ano nangyari sa Prayer Mountain? Sikreto mo. Halika lahat! Yun. Bukas lang, tara. Okay, ayun. At di, sabi ko, at kung ano, what do you mean? Di sinabi niya, Kuya, means sacrifice, ganito. Ay, kung sakasakali, ako yung magiging leader mo. Sabi niya, ay, di ba sa ganda? O di, na-curious ako, bakit ba? Bakit mo nabanggit yan? Then sabi niya, itong term na to, sabi niya, Kuya kasi, anong ibig mo sabihin? Elaborate niyo pa. Willing ako sumali sa ministry kung ano ba pinapagawa sa inyo. Then sabi ko, okay. Ano ba sabi sa'yo? Ano ba yung, bakit mo sabi yan? Kasi hindi nga kita pinapakailaman. Kinu-question na nga ako nung classmate niya, si Rinalyn, na bakit? Yo, ba? Kasi nga ayoko sila pakilaman. Ngayon, nanaginip, nag-pray daw siya isang araw, nag-worship siya, then nag-speak sa kanya si Lord, pinakita siya ng vision. Pinakitaan siya ng vision is mga estudyante, maraming estudyante, nag-worship kay God. As in, marami, nag-worship kay Lord. Tapos sabi niya, Lord, paano ko makukuha ito? Pinakita raw ako ni Lord sa kanya. Yung pagkakita sa akin, then may next verse, yung sabi nga, nakikita pa rin kita, tuloy-tuloy life coaching mo kuya. Then at the same time, tawag dito, the same time, yung bigyan ako ng verse na yung ginagawa mo, you have endured it and you will reap the prize at the right time. May Bible verse yun, which I forgot. Kaya sabi niya sa akin, sige, okay, usap tayo sa Saturday, ganyan-ganyan. Okay na yan. O di, knowing the situations, at may mga sinabi siya pagparigo siya, ganyan, knowing the situations at knowing kung ano yung mga nakaraan at ilang ideas, may tinext ako isang tao na hindi ko sinasabi. Ano sinabi ko lang sa kanya, tanong ko lang, what if? Kasama si Joel ng ministry. Okay. Hindi kasi, what if lang, di ba? Name the person! Hypothetical Name the person! Okay. So, sabi ko, what if? Then, sabi niya, Kuya Mike, bakit mo ako tinatanong? Okay? Meron kasing reason yun. Kasi, ayoko mag-cause ng trouble sa di ba? Then, mag-aasa ka ng permission sa isang tao, parang, Kuya, you can decide naman on your own. Yes, I can decide on my own. Pero ayoko lang mag-decide on my own. Gusto ko idama yung mga taong involved. Binigyan niya ako ng blessing ng taong yun. So, unfortunately, hindi ko alam kung nakakawa ng cellphone. But, I'm believing. Hindi ako. Pag wala namin, but I'm believing next week, Joel will be here. Okay? Then, isa pa, hindi pa natapos. Then, sabi niya, ito pa nga eh, hinihingi niya sa akin yung number naman ng isa. Then, sabi ko, wait lang ha, tatanungin ko lang muna yung taong yun. Kung willing siya naging number mo. Number siya, sabi ko, sabi niya, Kuya Mike, para hindi naman kami naging mag-classmate. So, tinawagan pa siya sa cellphone. Kuya Mike, nag-text, Kuya Mike, nasa sinihan ako. Sabi ko, okay ba sa'yo lang? Ano, hinihingi ni Joel yung number mo, yan. Oh, no. Kasi pamalanan mo! Oo, ito. Kaya ako yun, nasa sinihan. So, sa madaling salita, merong role din, sabi ko, Lord, if this person will come here and hindi ko siya kinausap, ikaw yung pumausap sa kanya, mag-change yung game. In other words, parang ano nga eh, may nagpasok ka na superstar sa isang laro ng finals. Kasi superstar pa talaga. Hindi, I'm not saying superstar siya. Pero what I'm saying, marami siyang mako-contribute. Okay? As in, marami. As in, nakasama ko na siya sa Prayer Mountain, and marami pang iba. Okay? And that's the first. Then, that's the first one na pinanong ng Lord. At pangalawa, Amazing God, ito na nga yung magkakaroon na ng konti ng Saturday skit kasi may pasok si Mau, may pasok naman si Chris, diba? Yan, okay. Then, nag-start na ako pray na Lord, ano bang gusto mo? Bigyan mo kami ng bubong. Talaga po. Naisip na ako, okay, hindi pwedeng bubong lang. Bubong lang, hindi ng Lord. Lord, may pader. Bumula ka pa din. Okay. Then after that,
Nag-text sa akin out of no. Kailan ka nag-text sa akin? 30. Okay. Nag-text siya sa akin last week, si Emilia, si Bubo. Nakakataba lang ng puso. Ang sabi niya sa akin, hindi ko pang alam siya yun eh. Sabi, Kuya, salamat, pinag-study mo. Dahil sa'yo, nag-audition na, ganyan. So, nandun siya sa Ignite Conference sa Victory. Diba? Okay, then sabi ko nga sa kanya kahapon, siya pa lang ang nag-text sa akin ng ever. Wala pang, may nagpasalamat na sa akin ganyan. Pero wala pang specific nagpapasalamat. Diba? Dahil tapos na, wala na. Ay, mga nagpapasalamat, di ko ba? Pero first time nagsabi na, Kuya, salamat kasi pinag-study mo kasi ka dahil sa'yo. Naging Christian, nakilala ko. Magayong mata mo. Ha? Magayong mata mo. Kapon? Hindi, natuwa ako kasi natuwa ako. So, natuwa lang. Then after that, ito na naman si gumugulo na naman na, Lord, wala kang praise, ganito, ganyan. And ito yung final. Nung kailan yun? Friday? Thursday? Wednesday. Ano yun? Nasa ano kami nun? Monday ko na-receive yung word. Hindi kayo mag-text. Thursday na. Thursday. Hapon. Thursday. Thursday. Kaya ka nakasave niya. And she texted me, si Ate Maurinho. Maurin. She texted me. Sabi niya, simple lang sinabi niya. Sabi niya, Kuya, actually ito sinabi niya, basahin ko na. English. Ito. Kuya Mike, oo po ito, nakareceive ako ng word kay God, pero nung Monday pa ito eh. In your church, do not worry about the place. I will provide the place and the people. Just do what you should do, what you should need to do, and I will take care of the rest. We are doing a big church, so expect it to be big. Don't look for the negative sides. Just see what I can do, what I can do. Pagka-receive ko nung text na to, pati sabi ko, amen, gagawin na ako. Nilabas ako ng bahay. Saan ba? Sino ba sa bahay? Sa bahay kasi namin, yun na, ayan, nakita nila, di ba? Hindi siya bahay na, di ba? Proper apartment type siya. Okay? So, pagkabas ko ng bahay, nakita na ni Chris. Kasi ko ko, woo! Wala kayo, ganun kayo. Kasi hindi ko alam eh. Then, kinext ko na, pinorward ko na sa lahat. Nasabi ni Ara sa akin, kaya may conversation namin ni Ate Ara niya. Sabi sa akin, isigaw mo na yan, Kuya Mike. Ay, sigaw ko na, kanino pa? Napasigaw din ako. Yes, Lord! Hindi, anong point nung bakit ko sinisimulan sa ganito? Isa lang kasi, when God gives you something big, especially vision, galing sa ibang tao, dream, di ba? Alam mo motivate, lalo na motivate ka. Okay? Tingnan mo, okay? Kuya, ito lang tayo eh. Kung titingnan ko, ito lang tayo. Talaga. Mas marami pa yung Bible study ko, di ba? Parang ganon. Pero, everything, sabi nga, every big dream, di ba? Every na-achieve na dream, nag-i-start saan? Sa small. Pero walang masisimulan na small kung walang anong unang kailangan yun. Initiator. O walang mag-initiative. Walang mag-act. Diba? Every successful thing may pinagsimulan. Okay? God will give you the idea, but unless you act upon the idea, walang mangyayari. Tama? So, may setbacks, may failures, maraming sa patutak ng frustrations. Diba? Pero, unti-unti nararamdaman ko na may ginagawa si Lord. Unti-unti. Then, ito nga yung blessing na nakausap ko dito. Diba? Tapos, through Dorothy, challenge na naman ako ng Lord, i-level up yung faith ko. Which is ngayon gawin, i-move from Saturday to through Dorothy. So, hindi ko expected yun. As in, hindi ko expected all the people sa kanya pa magagaling. It is just an idea, di ba? Pero yung idea na yun is just enough for me na parang, bakit ganon? Bakit una, ito si Chris, then si Mau, then si Dorothy. Alam mo ito, it's just an idea. Pero minsan yung idea sapat na para iba. Right? So, exciting kung saan tayo dadalhin ng Lord. Tapos isa pa, okay? Isang bagay na gusto kong matutunan nyo, guys and girls, is this. May power yung sinasabi nyo. Kung anong binabanggit nyo, may power yon. True.
comment yun, hindi review yun. Sana naman mahalata mo kung ano kinikita ng review sa comment. Di ba? Okay, comment it kasi ibig sabihin, ini-encourage ka. Ay, hindi yun. Pag sinabi ganito, kaya ginagawa ng example si Rupa eh. Hindi sis. Yun. Pag sinabi ni Rupa sa nag-request siya, Kuya, 11 na lang. O sige, 10:30. Kasi alam ko, kailangan niya mag-practice. Kasi akala ko rin, mag-aaral siya ng new songs. Eh, hindi nga natuloy kasi nag-text sa akin si Ara na old songs yung, hindi na siya kaya mag-praise and worship, then old songs yung kakantay ka na. Pati, balik tayo sa 10. Diba? Dapat balik sa 10. Kaso, biglang umulan. Punta tayo dito. Okay. Kasi okay na. Diba? Okay na. Kanina nung bumiyahe ako pag Pilcoa, wala pa yung makwento. Wala sila. Nung pumunta na tayo dito, dito na sila. Asa pa unti-unti. Naalala ko lang, hindi ko talaga iniisip naalala ko lang, ay, sino pa nag-request? Kaya paulit-ulit ko sinasabi, Luke, nag-request ka ng 11 tayo mag-start, ganyan. Hindi kita sinisisi. And what happened, bottom line, naging 11 nga tayo. Anong point nun? If you will study, nag-request lang siya. Hindi natuloy, di ba? Okay, hindi naman niya, ito pa yung point, hindi niya binawi yung request niya. Kasi mukhang puti. Okay? So, what happened? Hindi, I'm not saying, laging ganun mangyari, but what I'm saying is, unti-unti, kung anong sinasabi mo, it will manifest. Nangyayari. So, Ganda ko. kaya nga, di ba, nung prayer mountain, di ba nung prayer mountain, kinukontra ko lahat ng sinasabi niya, ay baka hindi ako payagan, ay ganito, di ba, lahat, binablock ko, tinatarayan ko nakakayo nun eh. Ay, hindi, ay, ganyan, di ba? So, bakit? Kasi gusto ko matutunan niyo from your own self, paano magsalita ng faith affirmative words, kahit mukhang imposible. Okay? Example, wala ka ng pera, anong sabihin mo? Ang dami pera. Di naman, mag-realistic ka naman ng konti. Ang konti ng pera. Ano na yan? Oh, yun. Example, okay, wala ka ng pera, ano sabihin mo? Meron yan. Pwede, pero normally, anong paulit-ulit mo sinasabi? Pautang. Pautang, kaya ano nangyari? Inuutangan ka, ano pa? Wala na ako pera. Wala ka ng pera. Okay. Wala kang loan. Ano paulit-ulit mo sinasabi? Wala kang loan. Paano ka magkaka-loan? Eh, sinasabi paulit-ulit, wala kang loan. Hindi. The point is, yes, it is the reality. Oo. Pero remember, kung anong sinasabi, yun ang reality. Ipantitiktikan mo pa na. Ito yung sitwasyon ko ngayon. Huwag mo na ipantiktikan. Alamin mo ano sinasabi ng Lord tungkol sa'yo. Right? Ngayon, pag sinabi ng Lord, ako ang puprovide sa needs mo. Ano ba, pagkitin mo lang pera, pero Lord, ano bahala sa akin? Ngayon, si Lord bahala sa akin, si Lord magpaprovide sa akin. Ngayon, nakuha ko kay Ara yan. Hindi, magkakaroon niya, may kakaroon yan. Pagdating ng prayer mountain, 100 ang pera ko. Ano kaya, hindi ko ganun. Pero binigyan siya ng Lord. Inamin niya na mistake niya, na nagalaw niya. Okay, pero nagkaroon. Pero nag-catch niya yun, hindi kung... Pero prior to that, wala siya. Ano yun, hindi ko So, it's example of what God can do. Diba? Kung anong sinasabi mo. Okay? In other words, you control your destiny. Of course, God is giving you destiny, pero in the end, unang-una, gusto mong ituro ng Lord, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Pag sinabing hearing and hearing, hindi lang binabasa. So sabihin mo, hindi mo kailangan i-quote yung verse. Diba? May bless ako ng Lord, mahal niya ako. Sa Bible ba yun? Sa Bible yun. May plano sa akin si Lord. Sa Bible ba yun? Sa Bible yun. Hindi mo kailangan maging spiritual, i-memorize yung verse. Kung memorize mo yung verse, mas maganda. Pero the point is, dapat, more than the memorization, na-apply